Ano nga ba ang dahilan kung bakit maraming Pinoy players abroad ang hindi na na-renew ng kontrata? Sinusukan na nga ba sila ng ibang bansa? PBA, handa nga bang tanggapin ulit ang mga players na ito? Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Pinoy imports sa Japan B-League at Korean Basketball League isa-isa nang hindi pinapirma sa kanilang mga team. Katulad na lang ni Kai Sotto na nagpaalam na sa Yokohama B Corsair, Terdy Ravena ng San Neo Phoenix, keeper ng Shiga Leaks, Greg Slaughter ng Fukuoka, Matthew Wright ng Kyoto Hanaris, at Ren Sabando ng Anyang JKJ Red Booster at marami pang iba. Kaya PBA naghahanda na sa pagpasok ng mga free agent na ito. Kung matatandaan natin na noong una nangyari ito ay tinakot ni Commissioner Marcial ang mga players abroad na kung maglalaro sila doon ay mababan sila sa PBA ng 5 years. Pero walang epekto ang pananakot na yon at di umubra dahil patuloy at mas lalo pang dumami ang naglaro sa mga kapitbahay nating bansa. Kaya 3 years ago ay binawi ito ng PBA ang naturang ban dahil naniniwala sila na karapatan daw ng mga players maglaro sa ibang bansa. Kaya ngayong free agent na ang mga players na ito ay welcome na daw itong maglaro sa kauna-unahang pay-per-play league sa Asia. Wala nang ban yan. No more Mm. ban. Yeah, right. Yeah, no more now. Meron mga 2-3 years if you, I think 3 years if you're Initially was... kailangan bumalik ka, if not 5 years na. Yun lang. Yeah. Pero wala nang ban. Not exactly ban yun eh. Ang inaano lang nun yung pag hindi ka nag-ano na pwede ka na, hindi ka na muna makakalaro. Mm. After 5 years. Not totally ban. After 5 years. Ngayon binago na natin. So wala nang ban. So yun nga, hindi naman totally ban yun eh. 5 years ka hindi mo na makakalaro. So ni-revisit, yan na. Wala nang ban. Pwede ka nang bumalik o ano. Kaya sinasabi ko nga kay Kiefer, magti 3 years ka na. Siguraduhin mo na makaano ka ng 2 years ha. Kasi hindi ka makakabalik. After 5 years ka pa, after 2 years pa ka makakabalik. Securein mo na ng 2 years yan. Sabi niya, okay kom. So, Sa ngayon ay 11 players na may dugong Pinoy ang naglalaro sa Korea at 15 players naman ang naglalaro sa Japan. 26 in total na talented players na hindi naglalaro ngayon sa PBA. Pero malaking bagay kung makapaglalaro nga ito ulit. Kung dati-dati ay galit na galit at gustong manakit ang PBA sa mga players na naglaro sa ibang bansa ay ngayon ay parang mga uhaw na aso itong PBA na welcome daw ang mga free agent na maglaro dito sa sarili nilang bansa. Kung dati ay 5 years ang ban, ngayon ay relax na ang rules ng PBA ay ginawa ng pwede ka na agad mag-apply sa draft lalo na kung eligible ka na. O after graduate mo sa UAAP or NCAA ay pasokan na sa age requirements nila ay wala nang sit out at pasokan na sa gaganaping draft. Yung mga dating player katulad naman nila keeper Greg Matthew na nakapaglaro na sa PBA ay kung dati ay sit out din ng ilang taon ay pwede na rin bumalik agad. Pero kailangan nilang bumalik sa team na inalisan nila dahil ang dating team pa rin nila ang may hawak ng kanilang rights. Pero di pa sigurado na makakabalik nga ang mga Pinoy free agent ngayon sa PBA dahil ayon sa mga ito ay hindi pa nila priority na bumalik sa pambansang liga dahil nga sa mababang pasahod nito sa mga players. Sinabi na ang mga free agent na ito ay babalik lang sa PBA kung no choice na talaga at wala ng contract na mag-o-offer sa kanila na ibang team doon sa abroad. Dahil kailan lang ay napapabalita lang na nag-uusap ngayon ang Libanga at ang kampo ni Dwight Ramos. Ganun din ang team naman ng Nagoya at ni Bobby Ray Parks. At merong din nag-aalok kay Kai Sotto na B-League team na aabot sa 600,000 naman. Kaya siguradong aasa na naman sa wala ang PBA na babalik na nga ito mga players na ito sa Pinas. Ayon naman sa dating commissioner na si Mr. Noli Ayala ay dapat nang simula ng PBA ang pagkakaroon ng salary cap para naman maengganyo na ang mga players abroad na maglaro dito sa Pinas. Dahil nga mayayamang team lang lagi ang naglalaro sa finals. Tama yun eh. Alam mo, sa akin, ang una dapat ayusin ng PBA, yung salary cap eh. And it doesn't mean Correct. na ibaba. Ako ang feeling ko lang, syempre kailangan sumabay sila. Hindi naman kaya ng mga teams natin dito. Pero yung mga malalaking team na sinasabi ni Homer, partner,
na kayang bumayad, magbayad sila ng luxury tax, yung ginagawa sa NBA. Kapag sumobra ka na sa salary cap, merong portion na magbabayad ka ng buwis, yung perang yun napupunta doon sa mga mahihirap na team. At yung mga mahihirap na team na yun, ngayon pwede magbayad ng mas malalaking player. Ngayon nagiging legal. But again, it's the rules. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad sa PBA. Hindi pwede yung simpleng mathematics lang ang ginagawa nila dyan at laging sinasabi, nagpapile naman ng ng tax return. Hindi na po pwede yun. Huwag na tayo magbulahan. Ayusin ninyo yung mga rules ninyo sa salary cap. Yun ang importante dyan. At madali lang yan. Pag-aralan lang nila yung ginagawa sa ibang liga. At the end of the day, para ang mga teams ganado, i-tie up mo salary cap sa kinikita ng liga. Hindi lang napupunta sa mga biyahe ng mga board of governors. Tingin nyo guys, masisilayan pa ba natin na makapaglaro sa PBA ang mga players natin sa abroad? O pag nagkaedad na ng 30 bago sila makabalik ng PBA? Just comment below kung ano ang masabi nyo tungkol dito. Thanks for watching. Peace!